Yo, what's up, Future Albert? It's past Albert. So, as the title suggests, here's my top 10 regrets on choosing this course. First, choosing the course. So, Diploma in Computer Engineering yung course ko sa PUP. And then, ang course ko talaga na gusto ko dati is Chemical Engineering. Pero ngayon, good sa man yung Computer Engineering. I actually enjoy it. Kaya lang, yung part na coding lang yung in-enjoy ko. So, ito yung mali. Yung computer engineering, tas lalo na diploma pa, naka-base kami sa hardware and software skills. Yung pinagkaiba ng diploma sa bachelor, yung diploma, 3 years lang, pero wala kang summer halos kasi puro training kayo. Tas puro practical yung exam. Hindi sila more on theory, pero medyo mahirap din yung mga theory, lalo na kung yung teacher mo, yung mga terror pa ng PUP, na kahit na engineering or BS, babagsak ka pa rin nila. So, ganun yung mga yung teacher ng engineering, mga BS, teacher din namin. So, ang lang sa amin, more on practicals talaga. Then, bakit choosing this course? Sabi ko nga, mas gusto ko mag-coding. So, kung mas gusto mo mag-coding, hindi sa'yo yung Diploma in Computer Engineering. Ang para sa'yo is ComSci. Bakit ComSci? Nakita ko yung list ng mga subjects nila, more on coding talaga yung ComSci. Then, ComSci. IT naman, sa IT, medyo parehas lang sa sa data, wala lang sa mga ginagawa, wala lang silang engineering drawing, wala rin silang calculus ata. Meron calculus 1 ata, nakita ko sa ibang school, pero ayun, hindi ko napapakalaman. Basta the best na nakita ko sa coding is ComSci. Then, second regret, choosing STEM. Kung alam ko lang na ditong yung tatahakin ko, yung technology path, yung tatahakin ko, di sana hindi ako nag-STEM, sana nag-ICT ako. Tapos, kung next naman, number 3, pagiging extrovert. Bakit? Naging regret yung pagiging extrovert ko. So, di naman siya actually regret. Pero pag extroverted ka, mas marami kang gagawin. Mas mauutusan ka. Syempre, mas sabihin ka, i-recommend ka pa. Pero goods naman yon. Number 3, regret. Medyo hati ako sa regret tas sa opportunities. Maraming opportunities. Marami akong natutunan dahil sa pagiging maingay ko. Pero, gagawin ko ba? Siguro gagawin ko rin. Pero, babawasan ko na ngayon. Ngayon second year. So, kaya ako pala ginawa tong video na to. Kasi, 7 days na lang, pasokan na ulit. Second year na ako, isang year na lang, graduating na ako sa diploma. Tapos, 2 to 3 years, pwede na ako mag-BS kung itutuloy ko. Ayun, 2-3 years lang. 2 to 3 years. Depende sa, kung sino magiging teacher mo. Ganun talaga sa PUP, nagbabagsakan dito. Next, number 4, not assigning tasks. Ito yung yung regret number 4 ko, yung dumanas yung pinakamalaking may bawas sa mental health ko nung nag-aaral ako. Nung mga past semester. Kasi hindi ako nag-a-assign ng task sa mga ka-groupmates ko, ginagawa ko kagad, ginagawa ko mag-isa. So, ayun yung mali ko. Kasi hindi ako nag-a-assign ng task. Ngayon, natutunan ko na kung paano mag-assign ng task. Tapos, meron na akong mga reliable na kaibigan na hindi naman sa sinasabi ko hindi reliable na kaibigan yung mga iba. Pero yung alam ko na yung skill set. Alam ko na yung kung anong kaya nilang gawin, kung saan sila nag-excel. So, ayun. Number 4, magagawa ko na ngayon this year, yung pag-assign ng task. Number 5, playing games. So, sa playing games, medyo quite straightforward yan. Lalaro pa tayo ng League of Legends. Actually, Diamond. Then, sa di Ross yan eh. Sa Firelight, nag-addig kami ng mga classmate ko din eh. Sa tatlong season, sunod-sunod na season.
Ano pa, sa playing games, medyo quite busy rin ako sa ML dati. Sa, first sem. Pero mataas naman grades ko sa first sem. Sa second sem lang talaga ako nag-ano. Number 6, not using resources properly. So, sa PUP, may mga guilds, may mga clubs. I'm not referring na sumali kayo, pero magandang ilagay sa resume. So, kung sasali kayo, nasa sa inyo yan. Pero yung mga guilds and clubs naman, may mga academic, tas non-academic. So, both academic and non-academic, kasali ako. Sa academic, kasali ako sa Programmers Guild. Ayan, nire-recommend ko pala sa inyo. Yung, sa PUP ka nag-aaral, you should try the Programmers Guild. Bakit? Kasi may mga may mga coding exercises and discords. Nagtuturoan yung mga tao doon. Sa non-academic naman, sa Comelec, ayun, may mga video ako dati about sa Comelec. So, ayun. Next up, number 7. Not capturing videos or vlogging. So, ngayon ko lang napansin kasi pag pinapanood ko yung mga videos ko dati, mas na-inspire ako gumawa. Kunyari, wala na pumapasok sa utak mo sa coding, nung napanood ko yung mga video ko na dati. So, ayun, mas na-inspire ako mag-code. Ayun, depende naman natin sa tao yan. Pero yun yung na-regret number 7 ko. Siguro yung mga, buong first year, tatlong video lang yung nagawa ko. Number 8, choosing a tech course. So, sa number 8, medyo siya, kung papasok ka ng ComSci, IT, or Computer Engineering, kailangan, nasa iyo na yung mentality na gusto mo matuto. So, gusto mo matuto kasi yearly, nagbabago. Yearly, nadadagdagan. Yearly, kailangan mo mag-aral. So, kahit na-graduate ka na, kailangan mo pa rin mag-aral. So, para makasunod sa sa standards and regulations ng marami kasi standards and regulation. Actually, nag-update rin yung sa cybersecurity, sa mga bansa. May mga pinapasang rules, pinapasang mga batas, kung anong ganun. Basta kailangan mo mag-aral yearly kasi pa-improve yung mga tech course. Next up, the Programmer's Dilemma. Ito yung binigyan ko na ng pangalan yung Programmer's Dilemma. Sa Programmer's Dilemma, pwede na natin siyang sabihin na na procrastinating. Bakit procrastinating? Pag nagpa-program ka, actually, siguro hindi lang ako na programmer yung ganito. Pag nagpa-program ka, mame-mental block ka talaga. Yung Programmer's Dilemma, sabi mo, shit, ang hirap. Susunod ko na lang gagawin. Then, susunod mo na lang gagawin, ayan na, magkaka-deadline na. Ito nangyari to sa akin. Actually, simula back-end, front-end, ginawa ko ng 2 araw yung website. Ayun, pa ako doon. Medyo mataas pa grade sa amin doon. 1.5 bata grade ko doon. Mataas yung para sa akin, 1.5. Sa kakasabi ko ng susunod, 2 araw akong walang tulog. 1 litrong kape yung ininom ko. Sayang nga walang video. Pero ayun yung Programmer's Dilemma. So ngayon, meron ng sinet na plan to change that. Tawag dito? Google Classroom, Google Calendar na piprint mo, lagay mo sa tapat ng computer mo yung mga deadline. Ganun ko masusolusyonan yung Programmer Dilemma ko. So, sa number 10 regret, tipid or budgeted yung galaw ko. So, kung kilala mo ako nung first year, actually, makikilala mo talaga ako kasi hindi ako sama-sama minsan sa mga gala. Or, di mo ako tara SM, tara ganun. Pag pag may kailangan bilhin. So, pero ako, sa kain, goods ako. Yun lang, kain. Kasi budgeted ako, or nagtitipid talaga ako nun. Actually, yung pagbabudget ko, gumawa pa ako ng mga ganyan. So,
So, pangalawang notebook na to ng pagbabudget ko. Then, ayun, nagtipid lang ako. Hindi ako gumala. Hindi ko alam kung regret ba. Kasi masaya rin naman sa kwarto. Ayoko rin lumabas. Gusto yung sinabi ko sa regret. Kung sumama siguro ako sa mga gala, mas nagsaya ako. Pero masaya naman ako sa gala ng mga kaibigan ko. So, ayun lang. Skadoosh.